Ay, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Nako, eto po. Hindi lang po bag na pera o mga mali-malitang pera. Truck na pera po. Ayon po kay Ping Lacson. At sinabi po ni Atty. Vic Rodriguez dito, no? Dinadala po doon sa Diamond Hotel. Na doon sa Rojas Boulevard, no? Yung may Diamond Hotel doon. No? Doon po dinadala yung mga truck na pera. No? Ang tanong dito, kanino galing ito? Para saan gagamitin ito? At ba't dadali sa Diamond Hotel? Diba? Ibig sabihin, kung dinala yung truck na pera doon sa Diamond Hotel, may CCTV dapat nakuha. Diba? At dapat, may nakatalagang room doon na kaya doon dinala, doon may kapasidad na bilangin. Pero, ang nakakapagtaka dito, kung doon, bakit doon dinala? Pwede naman sa mga bahay ng politiko, di ba? Mga politiko naman, may mga warehouse yan. May mga laking lupain niya. Bakit di doon dinala? Di ba? Siguro baka hindi dinala doon sa mas bahay ng politiko, mas may makakakita. Kasi dito, pag sa mga hotel, mga private, dinala sa mga ganyan pala, public na place, dinala ang pera, iisipin niya naman ng mga tao, investigasyon, kung talagang masama yan, ba't namin dadalhin dyan? Dapat sa bahay nila namin. Tama nga naman, di ba? Sabi, maganda ang strategy. Pero ang tanong, kung dinala dyan sa Diamond Hotel pala, talagang legal yan, at walang masamang gagawin dyan, ang tanong, nasa na yung pera na yun? Di ba? Naramdaman ba yun? Ano yun? Truck, gabi yun. Truck na pera yun. Masahol pa sa mali-malitang pera yun. Billion yun, no? Ito, painggan po natin si Atty. Vic Rodriguez kung paano niya nabanggit ang truck na pera. Yan ang sinasabi natin mga kababayan. Na talagang dati kay Napoles sa panahon niya, milyon lang pinag-uusapan, 70 million, 150 million. Ito, billion na. Talagang grabihan na po. Talagang wala na. Ika nga sabi niya ng Biblia ang mundo papasama na. Patungo na tayo sa hindi kabutihan. Kahit sabihin ko, kahit anong politiko tumindig, sabi ng Biblia hindi na mapapabuti ang mundo. Pasama ng pasama. Ako, ganyan ako. Naiintindihan ko po yan. Simulan mo sa pagkain. Simulan mo sa relasyon sa pamilya. Simulan mo sa buhay ng buhay na to. Pahirap ng pahirap po. Kaya sa ganitong bagay, hindi na po nakapagtataka talaga. Ang tao ngayon aggressive na. Maibigin sa lahat ng bagay. At sa maibigin, para sa doon sa kabubuti, wala. Wala silang pag-ibig sa tao, wala silang pag-ibig sa kapwa, pero maibigin sa mga bagay-bagay na kung saan ay pakinabang. At wala naman talagang, ito'y talagang pinakapakinabang sa buhay, doon sila umiibig, no? Kaya ito, painggan natin si Atty. Vic Rodriguez. Tuloy na po tayo dito sa ating paksa ngayong araw, ang truck ng pera, 25 November 2025. Alam mo nyo yung truck ng pera? Grabe yan, truck na pera na yung pinag-uusapan yan, ha? Nagbanggit po nito ay walang iba kundi yung pinuno ng Senate Blue Ribbon Committee. Bakit pong mahalagang pag-usapan natin? Tatandaan po ninyo yung mga sinabi ni unang-una nung Marine Sergeant Orly Gutesa na sila ay nag-deliver ng mali-malitang pera. Okay. Diba? Mali-malitang pera yung kanyang dineliver. Ito po, dinaig. Hindi ko po salita ito. Ito po'y lingwahe na ginamit ni Ping Lacson. Truck ng pera. Alam mo naman yan kasi si Ping Lacson, kung ano mga pinagsasabi niyan, Di ba? Talagang makikita mo, may mga kakaiba laging siyasabi yan. Pero kalaunan, wala naman. Di ba? Si CCTV, si ganyan, di ba? Kalauna, wala naman. Meron daw military junta. Di ba? Ang wala na, patay na issue. Asan na? Di ba? Ang hiling magaganyan mga exaggerated na kwento. Ngayon, truck na pera naman. Di ba? Ano to? Nakaramba, balikbayan box sinasabi mo. Di ba? Ano ba talaga totoo? Nililigaw mo yata tao Sinabi ni Gutesa, maleta. Sinabi ni Diskaya, maleta. Sinabi ni Saldico, maleta. Sinabi ng mga Bryce Hernandez, pati ni Henry Alcantara, maleta. Tapos sa'yo, balikbayan box? Di ba? Nakapagtataka, di ba? Lahat maleta binabanggit, ikaw balikbayan box. Ngayon, truck ka naman. Di ba? Sa bagay, mas makatotohanan yung truck. Kasi yung maleta po, pag nilagay mo yan sa isang truck na tawag doon, hindi na isang maleta. Di ba? Yung mga maleta, halimbawa, 10 maleta, 100 maleta, nilagay mo sa truck na malaki, sa twin-wheeler, isang truck ng pera tawag doon. Di ba? Baka gano'n ang ginawa. Pero kung talaga isang truck ng pera, hindi naman siguro talaga apaw yung pera doon. Talagang mali-malita pa rin yun. Truck. Pero hindi balikbayan box tulad ng sinasabi mo. Truck ng pera ang dinedeliver diyan po sa basement parking, sa ilalim po
ng Diamond Hotel diyan po sa Rojas Boulevard. Yun, alam mo talaga itong si Vic Rodriguez talaga, pag nagsalita, mararamdaman mo may katotohanan eh. Ang sarap siguro na itong kasama. Ang sarap na itong maminuno. Totoo lang. Pag nagsalita to, makakampante ka eh. Pag ito ay talagang nagsalita, hindi fake news eh. May tapang, may lakas ng loob magsalita eh. Di ba? Track ng pera para kanino? Kay dating Yusek Trigiv Olaybar or Trigiv, hindi ko kasi siya kilala eh. Kung ano man ho yung pangalan niya, pakikita ko ho yung larawan. Dating Yusek si Trigiv Olaybar at ito pong di umanong kanyang sidekick. Hindi ko alam kung sino si Batman at kung sino si Robin o kung sino si Robin at kung sino si Batman. Pero pag sinundan po natin, itong naratibo ng track ng pera, sinabi ho ni Ping Lacson. Kumaga, si Robin ang gagawa, si Batman na ang bahala. Parang ganun eh, no? So yan, itong dalawa ang mag-partner. Partner in crime po ito, partners in crime. Dating Yusek Trigiv or Trigiv Olaybar at si dating Yusek Adrian Carlos Bersamin. Yung isa po, yung Trigiv, ito po yung nakakulimbat ng sweetheart deal kasama si DBM Secretary Amina Pangandaman, si Mina Pangandaman. Si DBM Secretary Pangandaman, sinasangkalang na rin po. Mamaya pag-usapan po. Alam mo, dapat talaga para kayo sa bayan, kayong mga nagsiupo sa gobyerno, dapat kumanta na kayo eh. Umami na kayo eh. Ang lakas nyo umupo dyan. Pag nagka-problema, hindi kayo aamin. Ay, hindi talaga tunay kayo malakas, di ba? Yung mga politiko, di ba? Mamamatay ako pa sa taong bayan. Di ba lahat na sinisigaw, mapa-mayor, lahat na sinisigaw na isasakripisyo ko sarili ko para sa bayan. Yung nagkabukuhan dyan sa anumang opisina nyo, ikaw unang nawawala. Di ba? Tatakas ka ng bansa. Di ba? Mga peking politiko. Di ba? Yan. Talagang pangako lang talaga. Samantala, ito pong si Adrian Carlos Bersamin. Yung Trigiv, hindi ko po alam kung ilang edad ito. Pero itong Adrian Carlos Bersamin, mukhang mas bata po ito. Higit na bata. Pero tingnan naman ninyo ang kanilang kinakasangkutang krimen. Krimen po ito eh. Sabi po mismo ni Senador Ping Lacson, track ng pera. Nako po. Dito sa dalawa, dito, dinaig po yung mali-malitang pera eh, na una na pong sinabi ni Marine Sergeant Orly Gutesa. Ibig sabihin, kung mali-malitang pera, ban-ban lang sa akin ito. Ito, track. Ibig sabihin, talagang buong budget to. Di ba? 1/4 ng pera ng buong Metro Manila nandito sa kanila. Di ba? Paalala ko lang po doon sa kay Marine Sergeant Orly Gutesa, baka ho sakaling makatulong. Yung motto po ng Philippine Marine Corps, importante po kasi yun eh. Dahil naglalabasan yung mga kung ano-anong balita, na may nag-recant, may nag-ano. Ang motto po ng Philippine Marine Corps ay KKK. Ibig sabihin, karangalan, katungkulan, kabayanihan. Ito dapat katapangan. Saban yung katapangan. Eh kung lahat ng yan, meron ka, duwag ka naman eh. Aani mo yan. Mapapakilos. Alam mo, ang tao po, napaparalisa sa kaduwagan. Tandaan mo yan. Napipir. Yan ang kalaban ng tao. Pag napagtagumpayan mo ang peer, tandaan mo, maaaring magtagumpay ka sa lahat ng bagay. Ito na nga nangyayari ngayon eh, sa panahon natin eh. Takot magsiamin eh, di ba? Kailangan talaga sa buhay may takot, ay may tapang. Yan ang paunang utos ng Biblia eh. Sa mga duwag, hindi maliligtas, sabi. Ibig sabihin, kailangan maging matapang ka sa lahat ng bagay. Di ba? Ayaw ng Diyos ng duwag. Kaya nga pinirang magpaparalisa sa tao yung kaduwagan. Dapat yan lagay kay katapangan. Ito yung motto ng Philippine Marine Corps. Karangalan. Dangal. Dignidad. Respeto sa sarili at respeto sa pamilya at respeto sa kapwa Pilipino. Katungkulan. Yung kanila pong naging katungkulan o posisyon sa pamahalaan, kahit ngayon, wala na po siya sa serbisyo, yung once a Marine, forever Marine po yan eh. At yung isa pang K, kabayanihan. At ngayon po, sa walang katapangan. Matinong bali wala lahat ng yun, duwag ka. Di ba? Leaders
ang ating bansa, mahalaga po yung isang K sa motto ng Marine Corps, yung kabayanihan. And this goes to... Hindi, yung kaya bayanihan na rin, andun na rin nakalakip yung katapangan, kabayanihan. Pero hindi eh. May bayaning sakripisyo eh. Diba? Pero iba yung matapang talaga eh. Members of the Philippine Marine Corps, please, pagka sa tingin po ninyo, kayo'y tila nililigaw o naliligaw, balikan nyo lang yung core value kung bakit kayo nandiyan sa Philippine Marine Corps. KKK, karangalan, katungkulan, kabayanihan. Sa Ingles, mga Marine pala yung tinutukoy. Kala ko mga politiko. Okay lang sa Marine yun. Sa mga politiko dapat dyan, huwag kayong duwag. Ikanta nyo kung sino dapat. Honor, mahalaga po yan. Kasi yung honor, tagus po yan hanggang anak at hanggang sa kaapu-apuhan ninyo. Honor, duty, valor. Yan po ang motto ng Philippine Marine Corps. Balik po tayo dito. Dinaig po yung mali-malitang transaksyon o pera na para po kay Saldico, dating pinuno po ng chairman ng appropriations. By the way, may linabas na naman kaninang napakalaking implikasyon nun, yung video niya. Tapos, yung dinaig din po yung mali-malitang inihahatid kay dating speaker Martin Romualdez. Ito pong dalawa, si Trijib at si Yusek Adrian Bersamin, track po. Ngayon, kung talagang gusto nating bakit naman kasi binulgar yan ni Lacson? Bakit ba nilalaglag mo na si BBM? Hindi, naisip ko lang. Atas na investigation at mapanagot ang mga nagnakaw sa pera nating Pilipino. Ito simpleng-simple. Hindi na mababalik yan, attorney. Totoo lang, hindi na mababalik yan. Simpleng investigation eh. Yun nga lang si Saldi, hindi maibalik sa bansa eh. Pera pa kaya. Patawag mo yung head ng security ng Diamond Hotel. Yon. Paanong nakalabas-masok yung truck ng pera sa Diamond Hotel? Hindi po pipitsuging hotel yung Diamond Hotel. Ha? Marami po mga opisyal ng ating pamahalaan ang dyan nagmi-meeting, dyan po nagpa-function, dyan po kumakain. Marami po eh. At sikat din po yan sa mga turista. Saka mahal yan. 12 lang isang room dyan. Pinabababa yata yun ha. Isang araw lang yun. Yeah, may mga charges pa yan. Saka dapat Diamond Hotel ka, dapat, ito, matawagang pansin dapat sila na pa-review yung CCTV. Anong ginawa? Bakit nakalusot yung pera? Dapat, ano yan, impact yan. Kasi ang daming pera nilabas nilapag dyan. Di ba? Imbestigahan yan. May naabutan ba? May naano ba? Ano ba? Di ba? Maging international man of domestic. So, ipatawag yung chief security. Dapat matagal ng sinecure. Yung video po, yung security video ng Diamond Hotel para makita yung labas-masok po ng truck ng pera that is intended to Trijib or Trigib Olaybar at Yusek Adrian Bersamin. Mahalaga po ito. Bakit? Bilyong-bilyong piso po pinag-uusapan natin dito. At nakakaawa, ipakita ko rin po yung mga maliliit na kawani ng DPWH. Sila po yung pinag-aaresto eh. Ito po, ito'y nagsisirculate po ito sa social media, lumabas din po ito sa pahayagan. And bilib na bilib yung mga loyalista eh. Oh, nahuli na ni BBM. Ang galing. Anong kinagaling yan? Bakit? Yan ba yung mga yan? Kumbaga parang construction worker eh. Gumawa ng bahay, gumuho. Ang sinisi construction worker. Di ba? Anong kinalaman ng mga yan? Hindi, may kinalaman syempre, bahagi ng pagnanakaw yan. Kung sakali sila, hindi ko sinabing talagang sila. Ngayon, ang pinakapunto dito, bakit? Makakakilos ba yan mga yan? Kung walang boss? Sige nga, ano ba huli niya? Si Saldi ko lahat ng boss? Anak ng teteng naman kayo. Ano yan? Si Saldi ko lahat? Mastermind daw? Sabi nung isang Remulla, mastermind daw? Ano kayo? Di ba? be fair, Sinalo ni Saldi ko? Hindi natin sabing bayani si Saldi ko dito. Pero si Saldi ko, malamang meron din kinuha yun, nabigyan din yun. Pero, bakit siya sinisingle out lang siya? to them, they are presumed innocent until proven guilty. Tama. But look at what they did. May mga pamilya din po ito. At ako ay nakikisimpatya sa kanila. I don't think this
lowly bureaucrats, hindi naman lowly yung minamaliit natin, doon po sa baitang ng posisyonan sa gobyerno, ito po yung mabababang nakapwesto sa pamahalaan. I don't think they've authored. I don't think they perpetrated. I don't think they tolerated. Wala po silang poder, wala silang kapangyarihan, wala rin silang exercise of discretion para lumaganap itong ganitong kalaking pagnanakaw sa ating pamahalaan. Trilyong piso po ito At wala din silang kakayahan na mag-utos sa mga senador man o kongresista o sekretaryo ng DPWH na itong distritong ito o itong munisipyong ito, itong syudad na ito, lagyan mo ng ganitong halaga, ito yung i-implement nating proyekto. Kawawa po sila Samantala, yung tumanggap ng truck na pera, ipakita po natin muli yung dalawang, yung Batman and Robin, ito po walang ginagawang aksyon. Ito ba to kung sakaling mapatunayan man, hindi ba kayo nakokonsensya sa ginagawa niyo? Masahol pa sa krimen yung ginawa niyo talaga. Truck na pera yun. Kung hindi naman siguro para sa inyo lang yun. Marami na babahagian nito. Di ba kayo nakonsensya nito? Di ba? Ganyan na ba talaga ang tao ngayon? Wala na kayo natitirang pag-ibig sa puso niyo? Diba? Kahit pakakarampot man ng pag-ibig na kumurot sa inyo, pumigil sa inyo, na pwede na Pwede na kung 1 million na nakuha nyo Mapapatawad kayo Diba? O mga 2 million, pwede na So, palagay natin 5 million na, sige na. Pero billion-billion, nakonteting kayo. Hindi lang tao na apektuhan nyo, buong Pilipinas, buong bansa. Ang pamahalaan. Kwento lang. Kung totoo. Tila they have misrepresented and used the name of the office of the President or President Bongbong Marcos at na hoodwink, na 11, nabudol po daw nila tila si Mina Pangandaman. Bandang uli, ang maiipit po dyan, yung dating DBM Secretary Mina Pangandaman. Oo, Mina Pangandaman. Hindi ko banta ka na, ayaw mo siya maipit para kumanta. Hindi po pwedeng mabudol yun. Matalas po yun, marunong po yun sa trabaho Yes, paano mabubudol yun, di ba? Kayo naman. And to be fair to the lady, matalino po yun, may galing po yun. Maganda po yung aral nun. But kung paano napalawak yung ganitong kalawak na korupsyon, kasi nga hindi ba yung 2.85 billion sweetheart deal sa pagitan ni dating DBM Secretary Mina Pangandaman, na ngayon ay sinasangkalan na rin. At nitong Trigib Olaybar ng dating DepEd Yusek. Imaginin mo, Yusek ka ng DepEd, nakikialam ka sa DPWH. Kanya nga nakakontrata po, naka-corner po sila ng sweetheart deal. Meron palang wingman ito. Hindi natin ngayon alam kung sinong wingman sa dalawa. Si Trigib ba ang wingman ni Adrian Bersamin o si Adrian Bersamin wingman niya itong Yusek ng DepEd? No? So, dapat imbestigahan. Ang dali po niyan Kung na-identify na armored vehicle, yung naghahatid ng pera, truck ng pera sa Diamond Hotel, pinangalanan po yung hotel, Diamond Hotel. Sigurado, meron ding tatak kung anong kumpanya yung naghatid ng pera sa Diamond Hotel. Tama, mayroon yun. Di ba? Mayroon yun. Alam nga naman, inarkila yun. Pero, imbestigahan din yun. Alin ang lalagay dyan? Naka-invento rin kasi yan kung ano nilagay dyan Di ba? Kung rep ba nilagay dyan o mga container, ano ba? Naka-invento rin yan doon sa driver. Naka-check yan doon. At doon sa pinasukan nun, alam ko may checkpoint yun. Dapat naka-invento rin sa mga gwardiya yan. Yung truck ng pera. Ipatawag yung chief security ng Diamond Hotel. Ipasecure dapat yung CCTV ng Diamond Hotel. Ipatawag yung kumpanya ng armored service or yung armored van service at imbestigahan. Saan ninyo kinuha yung pera? I'm sure may pinagmulan yan. Sa land bank magaling yan. Kasi kung pera ng gobyerno, land bank lang, bubulwak yan. Land bank ang pagkukuhaan ng pera niyan. Maliban na lamang kung ito ay dumaan na sa isang kontratista. Yung kontratista, maaari niyang gamitin yung kanyang personal bank depository. Not necessarily land bank. Pag na-issue na siya ng bayad, pwede niyang
gamitin yung kanyang personal account at doon niya naman ilabas yung pera para lang po magkaroon ng layering. Madali po yan. Bakit? Dahil obligasyon ng mga nagpapalabas ng ganitong mga naratibo sa ating mga Pilipino. Malapit na naman po ang Biyernes, huling araw ng buwan ng Nobyembre, at karamihan ay sasahod tuwing katapusan. Hindi niyo po ho nahahawakan yung inyong pinaghirapan sa loob ng kinsenas, bawas na po yung inyong buwis. Papayag ba kayo na itong dalawang kulukoy lang ang ang itinuturong nagnanakaw ng ating pera? Na tila sila yung mastermind. Sila pa mastermind, anak ng teting naman to mga to. Hindi po pwedeng yan ang mastermind. Imposible pong mastermind yan. Maaari sila isa sa mga mastermind. Pero sabi mo sila lang. Kayo naman, no? Ginagawa nyo kaming bata eh. Di ba? Kaya tama si Atty. Vic Rodriguez eh. Pang ano to, pambalance ito ng mga nagsisinungaling eh. Po ay ang nagpahayag po nito para lang po kumpleto tayo ha. Inilabas po ito sa news portal ng INQ or Inquirer.net. Ipapakita rin po natin. At ang source po nila ay si Senador Ping Lacson. Yung sa Inquirer.net, ilabas lang natin yung isang photo natin. Yan po, makikita ninyo, ito po ay Inquirer in kickback O, kickback lang yan. Pag kickback, mastermind. Kaya nga kickback lang eh. 'Di ba? Pero laki niyan. O, ba, 10 o 100, inutusan kita kamatis. O, may kickback ang 5 piso. O, pero hindi yung kabuuan. Malamang truck na to, hindi pa kabuuan 'yun. Nakayon yung kabuuan. Diba? Kickback yung truck la. Grabe naman kickback yung truck na. 'Di ba? Sabi ganun kasugapa to mga to. Mastermind na yan. Mag-isip-isip nga kayo. Inquirer.net. Yung sabi ni Ping Lacson, yung dalawa nakakuha ng kickback from insertions na inilahad ni Zaldico. Pupunta po tayo kay Zaldico. Alam ko maraming mainit sa kwentuhang yan. Yung linahad ni Zaldico kanina tungkol naman sa 50 billion pesos na insertion ni Sandro Marcos, yung congressman ng Ilocos Norte. Sandro Marcos, ano kayo ngayon, di ba? Basag kayo ng basag sa mga GCC, DDS na naman, sabi ni Sandro yata. Naklantete na, pag nabubunyag yung sikreto nyo, DDS lagi sisi nyo, maki-DDS yan. Si Sandy ko, ginawang DDS na. Di ba? Sabi ko nga sa inyo eh, pag si Romualdez kumanta, sabi nila DDS si Romualdez. Ganyan to mga to, di ba? Pag-usapan ang inuto nila, sila na lang sila na inuto nila isa't isa. Din po natin yan. Dito muna tayo para ma-establish natin yung kwento ng truck ng pera. Hindi na po biro to, daig nito si Martin Romualdez at si Zaldico eh. Daig nito, truck ng pera. Truck ng pera. Ano na po ito? Sophisticated thievery na po ito. High-tech na po itong dalawa. Gumagamit na po ng armored vehicle. Yung ninakaw nila, ayaw nilang mahipo ng iba, ayaw nilang mabawasan kahit isang piraso ng 1,000 piso. Ganyang kaswapang yan, mga yan. Grabe. Mo, totoo yan. Nasa Biblia yan. Ang mga masama magpapakasama. Yung mga mabuti magpapakabuti. Mo, talagang ni piso laman lang, hindi ka nagbigay. Baka nga yung truck mo, may nadaanan kang pulubin, di mo laman lang binigyan kahit 20 pesos eh. Habang dala-dala mo yung truck na yan eh. Di ba? Titindi nyo. Yeah. Pero kagaya ho ng pinakita kong larawan kanina, ito po itong dalawa mga mid-level po ito. Mga mid-level. Yung naunang pinakita ko, kaya po demoralize hindi lamang po ang mga empleyado ng DPWH. Para lang po alam ng ating ng kasalukuyang administrasyon, you are creating so much animosity within your administration. Tama. Bakit? Nagagalit na at low moral na yung mga nagtatrabaho ng matino sa gobyerno. Tama. Marami po nagtatrabaho matino sa gobyerno, talagang gusto nila. Para hindi lang basta makapaglingkod sa bayan. Marami ako, taong gobyerno rin po ako dati. Nakikita ko talaga, ang daming didiki talagang doon sa trabaho nila, nagagampalan nila. Kung di dahil sa kanila, bagsak yung department na yun. Totoo. Nag-generate ng income yung isang department dahil doon sa isang tao lang. Maraming ganyan sa gobyerno na talagang
dedicated sila sa trabaho nila. Minsan niya, abonado na sila eh. Ganyan sa gobyerno, sa City Hall. Minsan, abonado sila. Kulang ang papel, o bibili. Stapler, kulang. Di ba? Nasa budget naman, pero kulang. Stapler na lang, kinukulang pa. Di ba? Ako, naranasan ko sa opisina ko, kulang na mga papel, yung mga hard copy. Ako bumibili, 3 hard copy. Magkano isang hard copy? Kulang 300, long, o 400 pa. Ako bumibili 3. Para magkaroon lang ng hard copy sa opisina. Bakit? Di ba? Kita nyo yun? Ganyan po kalakalan dyan sa iba. Yeah? Na maraming empleyado na talagang gusto nila talaga sa trabaho nila. Hindi lang para sa sahod nila. Pakabilis ninyong magpapakulong, magpapaaresto ng mga lowly employees. Again, no, I don't mean disrespect. Lowly in terms of rank po. Yung mga empleyado ng DPWH, hindi kayang mag-author niyan o mag-akda ng ganitong katinding web of corruption coupled with web of lies. Kawawa po iyan. So naging small time itong si Martin at si Saldi kung yung susundan natin itong ibinalita ng Inquirer.net. Truck ng pera. No? So dito, talagang dapat imbestigahan yung Diamond Hotel, ipatawag yung chief security, ipatawag yung nagbabantay doon sa CCTV, at sino pa yung mga kasama nitong Trigib Olaybar at Adrian Bersamin. Tama, dapat yan ipacheck na yun, di ba? Anong ginagawa ng mga investigador diyan? Ping Lacson, anong ginagawa mo? Ano ba talaga purpose mo diyan sa Blue Ribbon? Sir, bakit parang dapat yan pinagtutuon yung pansin yan, ba? Ano ba pinagagawa ba si Lacson? Tayo kayo sumagot. Ano ba ginagawa ng taong mamang yon? Bati ko manghuli ng mga senador, hindi siya nag-iimbestiga eh. Di ba? Sa akin lang nakikita ko. Bakit ang drop of point ng pera ay Diamond Hotel? Hindi, sir. Ako, sir, kaya Diamond Hotel ang drop para hindi niya mahalata. Kasi pag yan sa bahay ng isang politiko, questionable. Teka, ba't mo dinala sa bahay yan? Pera ng gobyerno yan. Diba? Pero pag dinala mo sa Diamond Hotel, hindi niya naman halata. Bakit? Pwede nila ikatwiran eh. Kung nanakawin namin yan, sana itatago namin yan sa ibang lugar, hindi sa publikong lugar, kagaya ng Diamond Hotel. Tama nga naman. Sa Diamond Hotel, payag sila na ma-review yung CCTV. Kaya walang problema, kahit na-review sa CCTV yun eh. Ang gagawin nila kaya nga namin gusto sa Diamond Hotel para pag tinanong kami, may CCTV, may testigo na ganito ginawa namin, nag-inventory kami doon. Ganun ang yan, dali niya, postahan tayo. Di ba? Significance ng Diamond Hotel. Kaya na, tayo na sa supot eh. Tayo sinusupot ng mga politiko, dapat tayo sumusupot sa kanila. Bakit? Tayo naghalal sa kanila eh. Di ba? Anong nangyayari? Tayo pa lumalabang masama eh. Si Adrian Bersamin ba lumakad ng solo? Alam ba ito ng kanyang tiyuhin? O meron ding mga kasabwat na undersecretary or assistant secretary level itong si Adrian Bersamin? Dapat yan, palawakin yung investigation. Huwag natin pag-initan yung mga maliliit na empleyado ng DPWH. I saw one footage, one video in the post of ni Joey Cruz, si Joa de Viv. Meron siyang pinost doon kung paano ready yung bahay ng isang DPW engineer. Overkill po iyon. Ang ibinibintang po ron, bahagi dito sa skema ng korupsyon. Wala akong pinatayon. Nakita nyo naman, nakadraw lahat ng baril ng NBI. That's not the way to serve a warrant. Maglalabas ka lang ho ng armas kung kilala yung tao bilang armed and dangerous. Kung wala naman siyang kasaysayan o history at ikay magsiserve ng warrant of arrest, overkill po yun. Alam naman natin ang purpose lang po nila ay gumawa ng theatrics. Pampaingay, pampublicity. Or drama. At ibigay sa mga manonood nila para sabihin may ginagawang seryoso. Para talaga, uy, wow, grabe, manghuhuli. Kala mo, news crime yung ginawa eh. Kala mo, di ba? Pero pag yung mga opisyal na mataas, di nyo ginaganyan. Ang administrasyon ni Bongbong Marcos, wala naman. Drama po yun. Pwede ka namang kumatok, agad-agad po nilang sinira
yung pintuan. Pati po sa pagsaserve ng warrant of arrest or search warrant, meron po tayong tinatawag na tamang proseso. Oh. Kakatok ka muna, pag hindi ka pinagbuksan, nakailang katok ka na, that is the time that would warrant that you resort to other means para makagain access ka doon sa loob. Ano? Yung video yung pinakita, talagang sinisira na agad yung pinto. Talagang sinisira na, papakita sa, wala mo nang katok-katok no? Sinira ka agad Kawawa po yung mga ordinaryong tao. Ulitin ko alam naman natin pare-pareho kung sinong dapat ninyong pinupugis. Huwag na kayong magpagamit. Kung mali ang iniutos, huwag kayong sumunod. Wala namang masama na hindi kayo susunod sa maling utos. Ngayon, kung kayo naman nais magpabibo, huwag naman yung mabigat na kamay ng batas ang gagamitin ninyo dahil hindi naman po kinakailangan. So dito sa track ng pera, nabanggit po kanina ni Saldico sa kanyang bagong video na may 50 billion na insertion. Yung Ilocos Norte, hindi ko lang alam kung ano po ang kanyang distrito yung congressman ng Ilocos Norte na si Sandro Marcos. Yari ka ngayon, Sandro. Wala kang kawala ngayon dito. Huli ka. 50 billion. 50 billion. Binanggit siya ni Saldico. At bukod doon, mamaya may papakita tayong video. Nag-jive po lahat nung kanyang testimony. Inatras ko po ng kaunti ito. Ito po'y lumabas na sa pagbabalita ng GMA7. Pinakita na po ito ng GMA7, may full report po sila rito. So, ayan dapat si Saldico, hindi natin, sabi ko hindi natin pwede sabihin totoo sinasabi niya Dapat, kung talagang titibagin mo yung tinayo ni Saldico, kumbaga, affirmative siya ikaw negative Patutunayan mo sa kanya na mali yung sinabi niya. Hindi na sa pamamagitan ng salita, sinungaling ka, totoo siya sabi mo. Dapat, kung si Sandro binanggit, katulad dito si Atty. Vic Rodriguez, imbestigahan nyo. Teka muna, itong sinabi ni Saldi, ang investigasyon huwag sa loob, sa labas, makakarinig lahat. Yung ICI, yung ginagawa, ilabas nyo. Hanggang ngayon, wala yata Di ba? Mag-iisang buwan na, wala nag-rally, INC at, INC. 16 na naman yon. Ilabas nyo sa publiko, imbestigahan nyo, tibagin nyo yung tinayo ni Saldi. Hindi mo pwedeng pantibag mo, bunganga lang. Hindi totoo yan. Sinungaling si Saldi. Paano mo sinabi sinungaling siya? May katibayan ka, may pang-counter ka doon sa sinabi niya? Yung 50 billion insertion na siya tawag? Ipakita mo yung papel mo na walang 50 billion doon. Ipakita, ilahatag mo lahat. Yung kaninang isiniwalat ni dating Congressman Saldico, ulitin ko si Saldico hindi po santo yun. Hindi santo. As chairman ng appropriations, inaamin naman niya, isa siya sa mga gumawa ng ganitong katinding korupsyon dahil inutusan siya. Meron siya kanina, mahalaga po yung sinabi niya. February 2025 or February... Kasi daming ginagawa santo si Saldi. Talaga, bayani ka, inamin mo. Hindi 25, 20... Tandaan nyo, hindi porket na unang umamin, wala nang kasalanan. Yan kasi namumutawi sa bunganga ni Madam Claire ni Auntie Claire Ang Pangulo, siya ang unang umami, siya ang unang nagsabi na binuki ng mga anomalya. Paano siya may kasalanan? Bakit? Saan mo naman nakuha yung kapag una pa na nagsalita, wala na kasalanan? Sana yun na pinaniwalaan niya yun. Ganoon lang pala kadali Kapag pala ikaw una, nakapatay ka, ikaw unang tumakbo sa pulis na may krimen doon. Ibig sabihin, ikaw wala kang kasalanan. Di ba, mga kababayan? Ganun ba yun? 25. Paki-correct nyo na lang po. February, sandali, tama po yun. Si Atruel Lotero 6211, puro dilis, sap-sap lang huli. Mga balyena pating nakatakas. Yun nga ang kaya po demoralize ang mga empleyado ng ating pamahalaan, hindi lang DPWH. Sapagkat nakikita natin, sila'y sinasangkalan, parang si Mina Pangandaman, parang yung dating Executive Secretary din na si former Chief Justice Lucas Bersamin, nasasangkalan. Ngayon, iipitin nila yung Trigib Olaybar at yung Adrian Bersamin. Kung kayo inutusan lang din, siguro natukso lang din sila, wala
Kumanta na kayo. Kung nautusan lang kayo, magsalita na kayo. Natatakot ba kayo? Ha? Kayo natatakot? Sa taong bayan o sa mga politikong kapwa nyo? Di ba? Pahig kayo paglabas nyo, hindi kayo makalingon kahit saan dahil ang tingin sa inyo masamang tao. Di ba? Open season ng pagdamba ng pera eh. Baka natukso. Open season talaga. Bakit? Hindi maigpit eh. Ang krimen niya kung gumawa ng krimen yan, holdapan ito. Patayan ito, patayan doon, di ba? Kung baka ganun di ba? Diniskarte at nung kanilang diniskarte, linalaglag na rin sila. Same story with Saldico. Saldico, ibinato sa ilalim ng bus at nagsalita. Itong dalawa, itong Trigib at Adrian Bersamin, lalo na yung Adrian, bata pa ito, pero boundary na ito. Kung gusto mong salbahin yung inyong dangal, siguro magsalita ka na rin. Alam ko ba't din sasalita? Hindi dahil sa takot. Dahil may nakuha rin sila, pagsalita sila. Ako, tingin ko ganyan pero tanong, bakit si Saldi nagsalita? Ibig sabihin, wala nakuha si Saldi? Hindi ganun. Si Saldi kasi malakas magsalita kasi nasa ibang bansa. Diba? Hindi siya pwedeng huli, hindi siya pwedeng... Kaya, ang gagawin niya, total safe man siya doon, safe na rin ang sasabihin niya para sa kanya. Ganun lang yon. Ang iyong nalalaman. So, sumulat ayon sa video ni Saldico, meron siyang personal na sulat, confidential letter, papunta kay Bongbong Marcos noong February of this year. At doon niya, linahad niya kung bakit ganoon yung management niya bilang chairman ng appropriations, bakit ganoon yung distribution ng pondo, bakit yung mga insertion. At nagkita rin sila, detalyado po yun isang February 2025, isang March 2025. Meron pong petsa, March 2025. Alam ko pong alam nyo na ito, para lang po sa tamang konteksto. Ang kanilang pinagtagpuan ay yung 1201 Aguado Street. Tapat po ito ng Gate 4 ng Malacanang. Dapat ito iniimbestigahan ngayon. Diba? Ang tagal na sinabi to ni Gutesa na talagang hanggang ngayon hindi iniimbestigahan. Dapat tayo, maging transparency tayo Hindi porket yung nabanggit, ang ingin ng aso. Mamaya na nagbablog pa ako, balik ka na lang. No. Mabigat yung... May tao na inistorbo ako. Alam niyan nag-aano ako. Yung malayong kapitbahay ko, iniistorbo ako. Alam niya nag-aano ako Binitawang pahayag, tila kinote niya si Bongbong Marcos. Ang sabi daw sa kanya, huwag mo akong pigilan sa mga insertion ko. Mabigat po yun. Mabigat po yun. Huwag mo akong pigilan sa mga insertion ko. Ito po yung pinakamabigat. Huwag ka na makialam sa budget. Alam mo ninyo, yung laging binabida nung una na wala raw pakialam ang executive sa pagdating sa paghulma at pagpanday ng ating tao ng budget. Tama po yun kasi yung power of the purse. Maniniwala ka dito kasi little president to dati. Executive secretary to sa si Vic Rodriguez. Yeah. Ito yung pinalitan ni Bersamin yata ni Lucas Bersamin Kaya dito ka maniniwala. Siya ang dikit sa presidente noon. Nagmumula po yan, hindi nga po sa Senado kundi sa mababang kapulungan. Yes. Pero kung sabihan ka, as per the narrative of Saldico, huwag ka na makialam sa budget. Yun daw ang galit na pahayag na ginawa sa kanya ni Bongbong Marcos. Yung insertion is yung sinasabi niyang 100 billion pesos insertion. Ito po yung 2025 budget yung aming ibinulgar na maraming bicameral conference committee report na blanco. Incidentally, nakakalungkot po dahil lumabas na yung mismong former chairman ng appropriation itong illegal, immoral, invalid, criminal, and unconstitutional 2025 budget. Lumabas na. Siyempre, di pa rin paniniwalaan yun. Siyempre. Hayaan mo, investigasyon pa rin. Paano? Hanggang dito muna tayo. Maputol muna natin to. Nalaman natin na may truck na dinilibre yata sa Diamond Hotel. Ito dapat imbestigahan. Patong-patong na po lumalabas pero wala pa rin investigasyon na nagaganap talaga. Dapat to lahat suriin Hindi puro sinungaling ka, ikaw may kasalanan, wala kang kasalanan, hindi ganoon.
dapat patunayan mo sa pamamagitan ng ebidensya. Paalam sa inyong lahat.